You're watching Destiny Church. Live your call, fulfill your destiny. Magandang hapon po, Destiny Church. Magandang hapon. Batiin mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, magandang hapon. Okay, sa kabila naman sabi mo, Happy Sunday! Alright, and gusto ko pong batiin kayo ng magandang hapon. By the way, my name is Pastor Ben Dinglas. I'm one of the pastors of Destiny Church. And behalf of our senior pastors, Pastor Leo Carlo and Pastor Queen Helene Panlilio, ako po ang magbabahagi ng mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong hapon. Are you excited for that? Yes, sorry po sa boses ko, wala pa akong high pitch ngayon. Nagasgas po ito 2 weeks ago. Recovering pa lang. But we will be diving into the message of the Lord ngayong hapon. Oh, by the way, pwede ko makita yung kamay ng mga narito for the very first time. Pwede ko makumuhay sa akin. Kanina parang merong someone dito. Kaway po kayo. Nasaan kayo? Ayun, hello po. Welcome po. Yeah, ayun. First time ba to? Hindi naman eh. Tropa ko yan eh. Alright, kumakaway kasi siya. And lahat po na nakatune in sa atin sa Facebook and sa YouTube, binabati ko din po kayo na magandang hapon. If this is your first time, pwede po kayo mag-type dyan ng FIRST, yung word na first, so that we can welcome you and we can welcome you and we can encourage you to continue with your walk with the Lord. No? Sa lahat po na nakatune in sa atin dyan sa Facebook and sa YouTube, Happy Sunday po sa inyo. Pwede po kayong bumati dyan. Sabihin nyo po, Happy Sunday, and sabihin nyo din kung saan po kayo nanonood niyan, no? Sa mga nasa Facebook and sa YouTube. Gusto kong sabihin sa inyo na magandang hapon. Magandang hapon. Yan. Alright. So, ano naman po narito sa atin in the Cinema 2, no, sa Robinson's Galleria. Good afternoon once again and welcome to Destiny Church. Sa lahat po nang narito for the very first time, once again, welcome. And probably you're wondering, bakit ba Destiny ang pinili na name ng church na to, no? Gusto niyo akong tanungin, bakit? Tanungin niyo ako bakit? Well, for one, we really believe on that word. Naniniwala po kami sa salitang destiny. Anong ibig sabihin nun? That you being here, it's not an accident. Sa madaling salita, pinagkatugma-tugma, pinagkatagni-tagni ng Panginoon ang lahat ng pangyayari sa buhay mo. That's why you are here this afternoon, because the Lord has a message for you, and I believe that is a message na dadalhin mo moving forward for this 2025. Yan. Actually, we have a passage for that. It's in Jeremiah chapter 29, verse 11. It says here, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Here, no, ang Panginoon is talking, actually this is a letter of Jeremiah. Actually, ang Lord nangusap kay Prophet Jeremiah. Tapos sabi ni Lord kay Jeremiah, isulat mo itong letter na to, ipadala mo sa lahat ng mga Israelites na na-exile doon sa Babylon. So, ibig sabihin, by this time, the nation of Israel is facing a very terrible, no? Napakatindi po ng pinadadaanan nila, no? Terrible situation sa buhay nila. They were exiled doon sa Babylon. May mga namatay mga tropa, may mga na-rape siguro mga babae, namatay na mga bata. And probably the nation of Israel is thinking, may plano pa ba ang Lord? And here, sumulat ang Lord, sabi ng Lord kay Jeremiah, sabihin mo, yes, I have a plan. And right now, no, kung narito po kayong probably first time mo or matagal ka na namin nakakasama, napadaan po kayo dyan sa Facebook, sa YouTube namin, na andito po kayo ngayon sa streaming namin. Probably you're thinking, may plano pa ba ang Lord sa buhay ko? Straightforward answer is yes. God has a plan for you. At hindi lang ordinaryong plano, no? Anong klaseng plano? Sabi ito, plans to prosper you and not to harm you. Actually, yung word na prosper is not just a word nang ibig sabihin ay padamihin ng pera. It's more than that. When you talk about that word prosper, you're talking about the word shalom, talking about the word peace. Actually, yung iba pang translation nun, completeness. Ang plano ng Lord, kompletohin ka. Tingnan mo yung katabi mo, kompleto ba yan o kulang-kulang? Huwag mong ngitian, huwag mong hingahan. Tingnan mo lang. Alright. Parang no? But seriously, no, the Lord wants to complete you. Hindi ko po alam kung kumusta ang February 14 nyo, kung kumusta ang inyong puso. Complete pa ba yan? Tumitibok pa ba yan? But right now, right here, I would like you to understand, our God is a God who has a plan for you, to complete you. Okay, that is the plan of the Lord, to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope. Sabi mo nga, hope. Okay, para bigyan tayo ng pag-asa, no, sa mga tao nawawala ng pag-asa. God is saying, I have a plan. And plans to give you hope, a future, a destiny. So once again, sa lahat po na nakasama natin ngayon dito, ngayong hapon, nasa online po natin nakasama, I would like to welcome you sa Destiny Church. Welcome po. Yan, palapakan natin ng Lord. Yan. Alright, so ito pong 2025, no, sila Pastor Carlo, Pastor Shalene, and the rest of the pastors
dineclare po natin na itong taon na to, actually we're listening to the Lord. Lord, ano ba ang 2025 para sa Destiny Church? At ang ibinigay ng Panginoon para sa atin, that 2025 is a year of birthing and building. Tama ba? Naalala nyo no, anniversary natin, 27th anniversary natin last week, and we, Pastor Carlo, Pastor Rachelin, they shared to us that this year will be a year of birthing and building for Destiny Church. And ito po, no, tayo ngayon ay nasa third Sunday na ng February, tama? Third. 1, 2, 3. Okay, third Sunday na po ng February. And we will take the last 2 Sundays, itong Feb 16 at Feb 23. Next week, no, itong the rest of the Love Month, we will be talking about year nga ng birthing and building, pero magfo-focus tayo dun sa building. Sabihin nyo nga, building. Yan, alright, building. So ngayon, ngayong hapon na to, pero ang atake natin, we will be talking about love. Building, tas love. Pastor, paano nagkatugma yung dalawang yun? Titingnan natin sa salita ng Panginoon, no? Ngayon, napakagandang tanong na gusto nating ilatag, since building ang magiging usapan ngayon, no? Ano ang inuuna pag nagpapatayo ng gusali? Yan, magandang tanong, tama? Ano ba ang kailangan unahin, Pastor? Year of building to eh. Ano ba ang kailangan naming unahin? Okay? Paano tinatayo ang gusali ng pag-ibig? Yan. Pastor, gusto ko ng love life. Gusto kong tumibok ulit yung puso ko. Ano po ba ang gagawin? Paano ko ba i-build up yan? Ano ang kailangang mga nakalatag dyan? Para ang gusaling itatayo ko ay gusali ng pag-ibig na hindi nabubuwag. Gusaling hindi mabuhay. Gusaling hindi hindi pakembot-kembot. May kilala ba kayong ganung gusali, no? May mga building na pakembot-kembot lang, di ba? Tas konting tulak, bagsak, no? Sa halip, ang nais natin, no? As something that is strong, firm, unshakable, matatag, hindi napapagal, hindi napapagod, sa madaling salita, panghabang buhay. Yan. Para pagka sinabi mo sa kanya, pwede mo ba akong samahan? Saan? Sa habang buhay. Yan, mga ganang atake, no? So we will be talking about that, no? So ngayon, ang pamagat po ng mensahe, ng message natin ngayong hapon ay, kapag tumibok ang puso, part 1. Hindi, joke lang. Pangit eh. Donna Cruz po yun, Donna Cruz. Okay, 1990 something, ewan ko. Okay. No, we will be talking about, dahil nga pa usapang ano yung mga inuuna, we will be talking about, yung pamagat ngayon, but first, love. Ooh. Sabihin nyo nga, but first, love. Ooh. Yan. Okay, so ito pong mensahe na to, ang main gist natin, we will be talking about the foundation of true love. And this will be part 1 kasi merong part 2. Okay, katulad ng sinabi ko, itong February na to, yung last 2 Sundays, we will be talking about love. And we will be talking about building yung gusali ng pag-ibig na yan. But again, ang question, ano ba ang inuuna? But first, love. Sa mga gusali pong tinatayo, napakahalaga ng pundasyon. Yun ang inuuna, hinuhuka yun. Hahanapin mo yung solid bedrock foundation na yun. Nang sa ganun, doon mo ilalagay yung mga bricks ng iyong buhay. Hindi ko po alam kung anong klaseng pag-ibig ang hinahanap nyo. Pag-ibig ng magulang sa anak, pag-ibig ng mag-asawa, pag-ibig mo sa pagmamahal mo sa trabaho mo, pag-ibig mo sa bayang Pilipinas na hindi mo alam kung saan huhugutin ngayon. Titingnan natin paano ba ibinibuild yung bricks na yon. How do you get that? How do you get that foundation? Very good question, tama? And we will try to address and answer that question. What is the foundation of true love? Kaya sagutin na natin yan. Very straightforward yung sagot na yan. Ang sagot po dyan, God's agape love. Sabihin nyo nga, God's agape love. Yan. Pastor, ano yung word na agape? Sige, pag-uusapan po natin yan mamaya. Pero yun yung straightforward answer. This is the foundation for everything we build in life. Whether in our faith, sa pag-follow natin kay Lord, in our relationships, okay, sa mga lahat ng relationship mo, sa mga magulang, sa mga anak, sa kapatid mo, sa katropa, sa kabatchmates, sa kliyente mo, mga relationship yung mag-asawa, sa parenting nyo, lahat ng mga relationship na meron ka, ang foundation, supposedly, if you would like it to be very strong, is the agape love of the Lord. But the question is, Pastor, paliwanag natin yan. Pwede ba natin makita yan? Yes, sa marriage, kasama po yan. Sa ministry natin, hindi ko po alam kung ilan sa inyo, may mga volunteers po tayo dito, nagsaserve sa Lord, or probably before, volunteer ka, you are in the ministry, pero parang, Pastor, parang nawawala na yung pag-ibig, parang gumuho, parang kastilyong buhangin ang pag-ibig ko. Paano po ba ibabalik ulit yon?
We will be talking about that as well. Sa ministry natin, and even as a church as a whole, we will be trying to understand that. But again, the agape love of the Lord is the essential foundation ng bawat isang Kristiyano. Ng bawat isang humihingang nilalang, the agape love of the Lord is foundational. Sabihin nyo nga, foundational. Yan, the agape love of the Lord is the unshakable foundation of all the relationships and Christian living. And that will be the message for this afternoon. Tayo po yung manalangin pa. Panginoon, we welcome, Lord God, more of your presence in our midst. Dalangin po namin na mangusap ka. Ikaw po, Lord God, ay hipuin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Hayaan mo po, Lord God, na maintindihan namin ang mensahe na ito, Panginoon, ang iyong salita, so that, Lord God, we will be transformed, Lord God, into your image and likeness, Lord God. Father, we welcome more of your presence. Welcome your grace, your enabling power. In Jesus' name we pray. Come on, let's say amen to that destiny. Amen, amen. So ngayon, ang question, Pastor, gaano ba kahalaga yung pundasyon na yun? Bakit kailangan, kung uunahin po natin, yun nga, but first, love, we need to have that solid bedrock foundation of that true love. And what is the importance of a strong foundation? Tandaan niyo po, every great building requires a strong foundation. Without it, no structure can stand. The same is true for love. Without the right foundation, ang pag-ibig mo ay babagsak. Love will collapse. Sabi nga, kahit na yung mga pangako na sabi nga nung isang linya, sabi doon, minsan may dalawang pusong nagsumpaan. Pag-ibig na walang hanggan. Tapos ang sumunod doon, kastilyong buhangin lang pala. Pangsamantala, luha ang dala. Naku. Totoo yun, ganun yun. Magsusumpaan yan, habang buhay, kasama mo ako. May nagkaroon ng problema. Ngayon, ang foundation niya, yung napanood sa TikTok, na-take down yung TikTok na napanood niya, ano na ngayon foundation niya? Anong foundation na meron ngayon ng mga nilalang? Ang foundation ko po, yung message niya sinend niya. Kissy face, kissy face. Di ba? Send to your phone. Akala mo, yun na yung foundation. Itong ganda, minessage niya ako. May yung nakagano ng uso, di ba? Kissy face, kissy face. Di ba? Pero, yun nga magko-collapse yun pagka hindi solid foundation mo . And so ngayon, banggitin ko to at ito po yung ating magiging main text. Actually, we will be talking more of 1 John chapter 4. Dito iikot ang buong mensahe na to. 1 John chapter 4. Pero unahin ko na yung aking ending. Ang pangit ng pagkakasabi ko. Unahin ang aking ending. Okay, 1 John chapter 4 verse 19. Sabi ng NIV, we love because He first loved us. Sabi po dito, kaya daw tayo, ang bawat isa sa atin ay marunong magmahal, marunong umibig, dahil may nagmahal sa atin una sa lahat. Sa simula at sa pool, we receive that love, kaya pala may naibibigay tayo. True love begins not with us. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmumula sa kagalingan mo, sa kagandahang lalaki at kagandahang babae mo. Hindi nagmumula yan sa sarili natin. Minsan iniisip natin, true love yan. Bakit? Tingnan mo yung itsura. True love yan. Hindi ganun yun. Okay? True love will never begin with us, but with God. His agape love. That is the very foundation upon which all other love stands. Kasi po, yung ginag-usapan ng pag-ibig, may iba't ibang klaseng pag-ibig yan . At ang lahat ng pag-ibig na yon ang nakaangkla sa pag-ibig na ibinigay ng Panginoon. That agape love. So ngayon, pag-usapan natin very quickly, 3 bagay patungkol dito sa 1 John chapter 4 that we will be talking about the foundation of true love. But first, love, we will be talking about this. Okay, let's go here. Number 1, the nature of true love. Saan ba, Pastor, nagbumula yung true love na yan? Saan ba nahahagilap yan? Saan po ba napupulot yan? Kasi po yung nakita kong pag-ibig, alam mo, tito ka na, no? Alam niyo, sasabihin ko kasi yung alam naming pag-ibig, binabayaran. Sorry, tito na. Sorry. Alright, basahin ko to. 1 John chapter 4 verse 7, sabi dito, ang agape po, no, ang foundation ng true love. Sabi diyan, 1 John chapter 4 verse 7 to 8 NIV, sabi dito, dear friends, let us love one another. And we're hearing this. Sinabi ng Panginoon, alam natin na command ng Panginoon, love one another. Okay, pero may kasunod pa yon. Sabi dito, for love comes from God. Kaya pala may ganong command is because love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Ang lahat daw ng mga nagmamahal at umiibig, kilala ang Panginoon.
Nauunawaan nila ang Panginoon. Verse 8, and whoever does not love does not know God because God is love. So the very nature, gusto ko lang pong ilatag at linawin sa atin, Destiny Church, even po sa mga kasama natin sa online, that the foundation, the nature, alright, pag pinag-usapan ng pag-ibig, it's the Lord. God is love. That is in the very character of the Lord. That is in the very nature of the Lord. So ngayon, meron po, pag pinag-usapan sa scripture, pag tinignan nyo, merong iba't ibang klase ng pag-ibig eh. Okay? Actually, yung word na love, minsan pag binasa mo yung word na love na yon, ano bang ibig sabihin ng word na love na yon sa Bible? May 4 po na pwede nating pagtingnan kung anong klaseng pag-ibig. Basahin ko ito. Actually, galing siya sa Greek word. Isa-isahin natin, no? Number 1 is agape, pangalawa, eros, pangatlo, philia, and pang-apat, storge. Okay? Ito pong mga 4 na to, no, each describes different kinds of love found in human relationships. And understanding them helps us clarify how agape love is distinct, especially from a biblical perspective. Ang agape love, no, pinag-usapan ng word na agape love, yung binabanggit ko kanina pa, you're talking about a selfless, sacrificial, and unconditional love. Okay? Yung pag-ibig na kahit na anong mangyari, hindi aalis. Hindi nagpa-pack up and go. May mga kilala ba kayo nagpa-pack up and go? Mahal kita. Eh, may nangyari matindi. Pack up and go na ako. Pahanap na lang ako iba. Okay? Incognito na lang ako. Yan. Ay, sorry. Bakit sinabi yun? Okay. Incognito. Okay. Yan. So ngayon, pag-usapan natin, ito pong agape love, iba po siya dun sa 3. Ano yung eros? Yung, pag pinag-usapan yung eros, you're talking about romantic love. Ito po yung pag-ibig ng mag-asawa. Yan. Sa mga may asawa po na narito, tingnan nyo po yung inyong partner. Yan. At sabihin nyo po sa kanyang, I do. Yan. Alright. Ang tawag dyan ay romantic love eros. Yan. Pangalawa, yung philia. Okay, hindi pililya. Okay, hindi po yun. Philia. Ang ibig sabihin po niyan, brotherly love. Okay, ito yung sa mga tropa, sa friendship mo, sa kapatid mo, no? You're talking about that brotherly love, no? And yung pang-apat is the storge. Ito yung familial love. Ito po yung pag-ibig between parents at saka sa anak nila. Right? So may iba't ibang klaseng pag-ibig. Okay? Ito pong 3 na ito, no? While these types of love have value, itong 3 na to, si eros, si philia, at saka si storge, itong 3 na to ay unstable. Sabi nyo nga unstable. Napakaganda niyan, very valuable, mahalaga. Pero unstable yan. Okay? Naalala nyo sa mga mag-asawa. Agree? Opo, mahal na mahal ko siya, kaya lang unstable. Minsan po, galit, minsan hindi. Nagsabi okay, yung pala ibig sabihin ng okay, hindi okay. Hindi ba? Unstable. Okay, nangyayari yan, nangyayari. Okay? Sa mga magkakatropa, sinabi na, pare, di kita iiwanan, di kita ilalaglag. Pag talikod mo, wala na, iniwanan ka na. Nilaglag ka sa ere, iniwan ka sa ere, I mean. Di ba? Sa parents, no, di ba, pambihira. Yung nanay mo sabi, na hindi ko po talaga makita. Pumarinig at pakikita mo, hinahanap mo. Eh, nay, nasa inyo pala yung hinahanap ko. Galit na, nagdidilim ang paningin ng nanay. Yung anak ayaw nang mahalin yung nanay, ayaw nang umuwi. Bakit? Galit na eh. Nasa natin pupunin yung storge na yun, yung familial love. Bakit? Lahat ng pag-ibig na to, magaganda, pero unstable. Hindi enough, finite po lahat ng ito. Hindi siya malalim na balon na talagang hindi mauubos. Okay? Well, these types of love are very valuable, they are unstable. And again, without the foundation of agape. Ano yung agape again? Sacrificial, selfless, unconditional. Imagine mo no kung ang foundation ng pag-ibig ng mag-asawa ng tawag dito ng husband and wife unconditional. Kahit na hindi niya ilabas yung basura, mahal ko pa rin siya. Uy, kahit na ang adobo lasang sinigang, mahal ko pa rin siya. Hindi ba? Ang tawag ng unconditional. Walang pinipili. Di niya ako binigyan ng bulaklak ngayon. Lahat may nakapost na bulaklak. Di niya ako dinate. Di ko na siya mahal. Ala, conditional, eros, romantic lang. Pag wala na yung romance, ayaw na. Pero ang agape, pag meron kang solid na bedrock foundation na yun, hindi iniisip sarili. Hindi iniisip na kailangan may kapalit. Yun ang pag-ibig na hinahanap natin. At ito ang pag-ibig na, sabi ko nga, stable, solid, bedrock, panghabang buhay. Are we there? Okay. Sabi nga, no, ang agape love, this is perfect and unfailing.
Basahin ko sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, yung first part lang. Love never fails. Ang tunay na pag-ibig, hindi sumusuko yan. Hindi bumibigay. Hindi umaatras. That is love that we are looking for. And that love, makikita lang natin yan sa Panginoon. Na hinarap niya yung cross. Pambihira yung cross na yun. Sasabihin niya, mahal ko si Bending Las. Bulok ako bago ako naging pastor. Atheist ako bago ko nakilala ang Lord. Pa-NPA na ako bago ko nakilala ang Lord. Lasinggero ako noon adik-adik nasa fraternity, nananakit ng tao, ni hindi marunong umiti, puro mura lumalabas sa bibig. Tapos may nagsabi sa iyo, mahal kita. Yes, Ben, mahal kita. Maging sino ka man. Yeah? Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo, hindi ko na kailangan. Mamahalin kita, Ben, maging sino ka man. Yeah? And that love, unconditional. Are we there? Kaya pala, may mga relationship na kahit na ang tagal, 11 years, madami nilang fans, tapos, hala, nag-break sila. Kala ko may forever. Wala nang forever. Bakit? Baka naman yung foundation kasi nila, eros lang. Wala yung agape. Kaya pala sa Destiny, tinuturo natin na mahalin una sa lahat ang Panginoon. But first, love. Are we there? Get that solid bedrock foundation. Pangalawa, receiving before giving. Okay? Receiving before giving. Sabi nyo nga, receiving before giving. Okay, kanina pinag-usapan natin yung nature ng love na yon, ng true love. Ngayon, receiving before giving. Tandaan nyo po, you cannot give what you do not have. Hindi mo po kayang ibigay ang isang bagay na una sa lahat, wala ka. Are we there? Very clear yan, very straightforward. So 1 John chapter 4 verse 10, sabi ng NLT, this is real love. Yan, binanggit na ng NLT, no? Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Sabi dito, no? Not that we loved God, but He loved us. Ang unang umibig, ang unang nagbigay ng pag-ibig na yun ay ang ating Panginoon. Tandaan po natin, love does not start with us. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi sa Kanya nagsimula ang pag-ibig. Kahit na Siya yung unang nagsabi at humolding hand sa iyo. Kahit na Siya yung unang pumapi eyes. Kahit na Siya yung unang nagtanong ng, kumain ka na ba? Yan. Kahit Siya yung unang nag-text sa iyo at nagsabi na, pwede ba kitang ma-date sa R&R next week? Yan, nako. Ang bihira. Kahit na Siya yung unang nagsabi niyan, hindi sa atin nagsisimula ang pag-ibig. It starts with God's initiative. Ang Panginoon ang nagsimula nun sa simulat sa pool. Just as the builder cannot use materials he does not have, we cannot love in the way God calls us unless we first received His love. Alam mo kung bakit ka nauubos? Bakit nauubos yung pag-ibig mo sa anak mo? Yung anak, bakit nauubos yung pag-ibig mo sa nanay mo? Sa mga nag-aaral, alam mo bakit ubos na yung pag-ibig mo sa pag-aaral? Mga Pilipino, bakit nauubos na ang pag-ibig natin sa bayang sinilangan natin? Ang tanong, saan ba nagsimula una sa lahat ang pag-ibig na yan? Sa mga leader ng Pilipinas? Kaya ngayon ang hirap mahalin ng Pilipinas? Or we should be getting that kind of love mula sa ating Panginoon at buhat doon sa pag-ibig na meron sa atin, it will overflow na kahit ganito na ang nangyayari sa bansa natin, mamahalin ko pa rin ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. At kaya mong sabihin yun with all conviction, hindi dahil sa mga leaders natin or hindi dahil ang ganda ng nangyayari, but because you are receiving that love and that is an overflow of a forgiven soul. Are we there, Destiny? Sorry po, wala na akong high pitch. Kaya ganito lang muna. Medyo sir, okay lang ako. Yung boses ko, ganito lang talaga. Hindi na, magre-recover to mga next time pa. Pero gusto ko maunawaan ng bawat isa sa atin. Unless we receive that, mahirap magbigay ng pag-ibig. Sa ating kamag-anak, sa trabaho, mahirap ibigay at mahalin ang trabaho. Lalo na, pagka yung boss mo, ganyan. Di ba? Nag-leave ka, mini-message ka pa rin, ang hirap mahalin ang trabahong ito. Are we there? Pero sabihin ko sa inyo,
Pag meron kang pag-ibig ng Panginoon, kahit tambak yung hugasin sa lababo, huhugasan mo yun. Bakit? Mahal mo ang pamilya mo eh. Kahit puyat ka na, makikipaglaro ka pa sa anak mo. Dahil malakas ka lang ba? Hindi. Dahil may pag-ibig na nag-o-overflow. Nagagawa mo ng diskarte na mag-spend ng time sa wife, sa family mo, kahit na ang daming moving parts ng buhay mo. Why? Love that is overflowing na nagmula sa Panginoon. Okay, namamahal natin ang bayang Pilipinas. Mangangarap pa rin tayo kahit ganun ang lineup ng mga nasa senatorial candidates. Bakit? May pag-ibig, magpe-pray pa rin tayo para sa bayang Pilipinas. You will be loving Destiny Church, your church. You will be serving again. Why? Hindi dahil comfortable ang situation. No. It's because there's an overflow. Lord, minahal mo ako eh. Nag-uumapaw lang ako. Kaya ako nakakapag-minister sa kaya may mga sumasayaw, may mga tumutugtog, may mga cameraman tayo dyan, may mga nagpapailaw, may mga greeters, may nag-aalaga at nagtuturo doon sa mga bata, may mga nagpa-plant church, may mga life group leaders. Hindi naman sinesweldohan yung mga yun eh. Mga volunteers yung mga yun. But these people, they receive that love of the Lord and they wanna just overflow, wanna serve. Are we there, Destiny? Okay? Romans chapter 5 verse 5, sabi ng NLT, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with love. Ayun naman pala, ibinuhos ng Panginoon sa atin, no? He has given us the Holy Spirit. Pinuno ang pag-ibig, ang puso natin ng pagmamahal nang sa ganon, itong puso na ito ay marunong magmahal muli. Nasaktan, nasugatan. Pero because of the Holy Spirit, the love of the Lord, naghilom muli at handa ng muling umibig. But first, love. Yun lang yung kaya kong gawin, hindi ko kaya mag-high pitch no? So, anyway, John chapter 15 verse 9 sabi dito, I have loved you as the Father has loved me. Now, continue in my love. Kaya pala yung mandate ng Lord, hindi pala one time, big time lang. May continuation. Ngayon, alam nyo, pagka nanonood kayo ng mga cartoons, yung may Japanese na nakasulat sa ibaba, ang ibig sabihin nun, itutuloy. Yung to be continued. Ang pag-ibig dapat ng Panginoon, yung abiding natin kay Lord, dapat ganun. Huwag kang aalis sa Kanya. Kasi yung connection mo kay Lord, doon mangyayari ang overflowing love to your spouse, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa pamilya. Okay? Gagalingan mo ang mga bagay-bagay. Bakit? Kasi yung love, napuno kay. Amazing, no? So, Pastor, yung pala yun. Ito po yun. Without God's love filling us first, we love conditionally. Mamahalin ko lang yan. Pag binigyan ako ng perero. Pag walang perero, pwede Ferrari. Pag walang Ferrari, pwede pera na lang. Yan. Mamahalin ko yan. Pero pag wala, huyo ka sa akin. Conditional. Diba? But when we receive His love, we can love others with His selfless, supernatural love. Sa mga pagkakataon na pagod ka, gusto mong sumuko, parang sa mo nakakakuha ka ng ekstrang lakas. Hindi dahil mahusay tayo, hindi dahil magaling tayo, but because there is a love that is continuously overflowing in our lives. And lastly, dito po ako magtatapos, tawagin ko po yung worship team. Love that transforms. Sabi nyo transform. Yan. So, madaling salita, babaguhin ka ng pag-ibig na yan. So, ibig sabihin, pag pinuno ka ng pag-ibig na yon, may change na nangyayari. Sa madaling salita, pag pinag-usapan po ang pag-ibig, may ebidensya yan. Hindi pwedeng walang ebidensya. There are evidences of that firm foundation. Okay, hindi pwedeng, firm yung foundation ko, founded ako sa love ng Lord. Patingin nga ng ebidensya. May ebidensya yan. Nakikita. Obvious. Pag idinaan mo sa korte, panalo yan. Bakit? May ebidensya. Well, basahin ko to. 1 John chapter 4, verse 11 to 12. Sabi ng NLT, Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. Yan. No one has ever seen God. But if we love each other, God lives in us. And His love is brought to full expression. Sabi nyo nga, expression. Ay, Pastor, ang pag-ibig ba ini-express? Ay, opo, ini-express po yun.
Kaya kung ikaw, mahal mo talaga yan, sinabi mo liligawan mo, ay wag mong pa-cheap shot. Ligawan mo. Magsabi ka. Yung totoo, para alam niya, lagyan nyo ng label. Lagyan nyo ng tag. Ako po ay nanliligaw. Di pag nabasted, di tatawanan ka namin. Hindi yung parang playing safe ka, testing the water. Uy, mainit ba? Malamig. Ay, malamig. Ayoko. Hindi ganun. Ang pag-ibig, ine-express yan. There is an expression of it. Sa magulang, ganun din. Hindi yung laging pasigaw. You can always say things in a better way. Okay? Sa mag-asawa, it's very important to express it. There is an expression of that love. Tandaan niyo po, a building with a strong foundation can withstand storm. Ang isa sa mga ebidensya ng pag-ibig na na-receive natin sa Panginoon, kahit na ang daming pagsubok, hindi babagsak yan. It will stay firm. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 24 to 25, sabi ng NLT, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes, dumating ang ulan, okay, comes in torrents and the flood waters rise, pambihira tumaas daw po ang baha, and the winds beat against the house, matindi daw po ang hagupit ng hangin. Sabi dito, it won't collapse. Sabi nyo nga, it won't collapse. May mga kilala ba kayong nag-collapse? Yung pag-ibig na nag-collapse. Nangako pero nag-collapse. Okay? Alam nyo kung bakit? Baka kasi yung foundation hindi galing kay Lord eh. Conditional. And ngayon, inilalatag ko sa inyo to Destiny Church because our church, Destiny, tayo po, we are people who are receiving that love from the Lord. We want to receive, we want to connect to Him, we want to abide in Him, we want to continue in Him so that we can express it. And pag nakita to ng mga tropa, mga barkada mo, ng mga batchmates, the younger generation, they will look up at you. Ang younger generation, naghahanap yan ng gagayahan. Mga pamangkin nyo, they are looking for a model. And tayo, we as people who receive the love of the Lord, we should be expressing it. May matinding pagsubok, hindi yung pabagsak-bagsak ka. Tatayo ka, matatag. Hindi dahil magaling tayo. It's not by our might. It's not by our strength. But it is by His Spirit. The love that He has poured unto us. Ganda ng pagkakasabi dito, it won't collapse because it is built on bedrock. Pambira, yung foundation, solid. Sa inyo sa tayo mo, solid. Okay? When our love is built on God's love, the agape love, the sacrificial, selfless and unconditional love ng Panginoon, we can love, take note, even in difficult circumstances. May mga pagkakataon na yung mga magulang hindi kaaya-ayang mahalin. Pero somehow, sa hindi maintindihang dahilan ng mundong ito, hindi maintindihan ng mundong ito, yung dahilan mo, bakit mo napatawad ang tatay mo na ginanon ka? Saan yung hugot mo? Saan nagmula? Saan ka nag-igib ng tubig ng pag-ibig na yan? Nakapagpatawad ka, kaya mo mag-I love you sa tatay mo na iniwanan kayo? Kaya mong mag-serve at maglinis ng bahay, hugasan ng mga plato at maghain para sa magulang mong hindi ka iniintindi? Sa mga magulang, kaya mong mag-serve sa anak mo na Dota na lang ng Dota or ML na pala ngayon. ML at Valorant na lang ng Valorant? TikTok ng TikTok, kembot ng kembot, hindi man lang naglinis ng bahay. Pero you will still serve that kid. Why? Because there's a love that is overflowing even in difficult circumstance. Mga mag-asawa, alam niyo ba bakit madami tayong mga young married couples ngayon. Ang dami natin kinasal nitong mga nakaraan. Ang dami ko na din nakikitang mga daddies. Kanina may mga tatay na nagpuntahan dito, makikita po niyo may mga bit na. Nagkakadamihan na po ang mga bata sa Destiny Church. Nagkakadamihan ng mga young parents. At pagka po handful na yung anak nyo, kahit na sobrang cute niya, gusto mong gawing pamato dun sa yung ihagis na ganun eh. Pamato ng ng mga silya. Gusto mong patumpayin yung lahat ng silya, tapos sila yung ihahagis mo. Dadating sa ganun. Dumadating sa ganun na parang bad trip ka na, iyak ng iyak, di mo maintindihan bakit, inaway ka pa ng asawa mo, na wala pa yung wifi, di ba, nabayad ka naman. Alam nyo yun, sa patong-patong.
Pero even in difficult circumstance, you can still serve. You can still love. Sa mga parents, tandaan nyo saan huhugutin yan. Hindi sa'yo at hindi lang sa Kanya. It will come from the Lord. We can love because He first loved us. 1 Corinthians chapter 13, verse 4-7, sabi dito, love is patient and love is kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. Love is not irritable, and it keeps no record when has been wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins. Love never gives up. Even in our nation, gusto nating mahalin ulit yung Pilipinas. Hingin natin kay Lord, Lord, punuan mo ako ng pag-ibig mo. Nang sa ganun, mailaban ko to. Never loses faith. It is always hopeful and endures through every circumstance. When we love with agape, we are not just loving emotionally, we are loving spiritually and eternally. Hindi lang emotions, but it is spiritual, it's eternal. And to conclude, no, again, ang foundation ng true love, no, and dito natin ibubuuin ito. 1 John chapter 4, verse 16, sabi ng The Amplified Translation, we have come to know by personal observation and experience and have believed with deep, consistent faith. Tawagin po yung buong worship team. Nasaan na kayo? Ba't si Sam lang nagpunta? Kanina ko pa sinabi na, punta na kayo dito. Babanat na tayo. Aawitan natin ng Panginoon. I-receive natin muli yan. And again, continuous. Sabi nyo nga, continually. Okay, hindi ito one time, big time lang. Pastor, na-receive ko na po siya nung Destiny Weekend, yung love na yun. Hindi lang dun yun. Araw-araw, dapat mapunuan tayo. Are we there? So ngayon, magkukomit ulit tayo sa Panginoon. Sasabihin natin, Lord, gusto ko punuan mo ako ngayon. Nang sa ganun, si misis ko, kahit na siya ay laging galit sa akin, ako ay hindi galit. Bakit? Mahal ko siya. Ganun. Okay? Tuloy natin. By personal observation and experience, and have believed with deep, consistent faith, the love which God has for us. God is love. And the one who abides, sabi nyo nga, abide. The one who abides in love, abides in God. And God abides continually. Tuloy-tuloy. Hindi napapagod. Tingnan mo nga yung katabi mo. May mga time, pagod na talaga. Totoo yun. Parang nakakatulog, nakakagano. Amen, Pastor. Amen. Yes, Pastor. Bumalakpak bigla no? Hindi pa pala. Hindi, seryoso, dumandating tayo sa ganun. Napapagod yung katawang lupa natin. Napapagod ang puso. Minsan lalo na pagka yung puso mo parang Lego, yung pag nahulog, basag, tilamsikan, nangyayari yun. Sa dami ng pangyayari sa buhay natin. Pambihira, yung 1,000 ko, ito na lang ba atin nabibili sa palengke? Oo. 3 hibla na lang ng sitaw. Ay, grabe. Na ano ka na parang, bakit ganun? Minsan parang, hindi mo na alam kung saan ka huhugot. Nakakapagod. Minsan sa sarili mo, napagod ka na din. Pati sarili mo, ang hirap ng mahalin. Dumadating tayo doon eh. Grabe, paulit na lang ako itong kasalanan na to. Ilang beses ko na itong kinonfess sa cell leader ko. Ayoko na mag-confess ulit kasi sasabihin niya, yan na naman. Minsan napapagod tayo doon eh. Ang ganda ng pagkakasabi dito, continually. If love is the foundation, our marriage, friendship, ministry, personal life, yung church natin, will stand strong. Ulitin ko, continuous. Dire-diretso. And that is the presence of the Lord. That is the love of the Lord. And I believe you're feeling it right now. Tayong lahat, magtatapos na tayo, mag-aawi tayo sa Panginoon. Ito yung first verse na binanggit natin kanina. Sinabi ko, ito yung ending natin na binanggit ko nung start. 1 John chapter 4, verse 19. We love because He first loved us. And tayo yung hihingi natin sa Panginoon. Lord, sorry Lord God, kinalimutan ko itong pag-ibig na to. I try to do it on my own. I try to get that
that motivation from something else. Sinubukan kong kuhanin yung lakas ng loob ko sa ibang bagay. Sinubukan kong mag-overload ng mga sari-saring reels para ako ay mabuhayan sa trabaho ko. Sinubukan ko na magbasa ng sari-saring mga libro nang sa ganun ako ay self-motivated sa aking parenting. Nauubos yun eh. And kalimitan unstable. And tayo, aminado tayo sa sarili natin unstable. Minsan okay, minsan hindi. Of course, yung mga tropa mo, pangiti-ngiti ka lang, akala nila stable ka. Hindi nila alam kung ano yung mga tikitik na tumatakbo sa mga utak natin, di ba? But with the love of the Lord, that is continually binubuhos sa atin. And this is not a myth. This is not a kwentong bayan. I am so English, no? So, hindi siya kwentong bayan lang na ating Panginoon ay namatay sa cross para sa bawat isa sa atin. That He died on the cross for the forgiveness of our sins. It's not just a myth, it is accounted. There are several eyewitnesses na matay yung mama, but on the third day, He rose from the dead. Several people witnessed that. Several people noted on that. Kung may time na yun, may mga nag-post sa Facebook siguro. May mga my day nun. Pero walang ganun nangyari, sinulat lang nila. At yun yung nababasa natin ngayon sa scripture. At sa history ng nation ng Israel. There is a man like that who died on the cross, but on the third day He rose from the dead. And God gave that Son, His Son, because He so loved the world. So whoever believes in Him, tinanggap natin siya sa ating puso, sa ating buhay, believe that Jesus died on the cross, but on the third day He rose from the dead. Doon pala magmumula yung overflowing na pag-ibig na yun. Sa ganun, mamamahal mo yung anak mo kahit na nagtatantrums yan. Makakaisip ka ng diskarte, bibigyan ka ng wisdom ng Lord. Paano mo mai-interpret ang ibig sabihin ng misis mo sa mga mister? Paano mo didiskartehan yung pag-aaral mo, yung trabaho mo? And it boils down from the love of the Lord. The agape, selfless, sacrificial, unconditional love. And right now, I would like you to close your eyes and bow down your head. I would like to pray for you. Father, you know these people, Panginoon. Alam mo po lang, Panginoon, Lord God, what's going through, Lord God, in their lives, the challenges, may it be, Lord God, mga magulang man kami, may asawa, mga anak na may problema sa bahay, may problema sa kanilang mga parents. Maybe, Lord God, mga estudyante, Lord God, that has a problem, Lord, in loving their studies. Mga nagtatrabaho, Panginoon, na nawala na ng puso, Panginoon, sa work nila. And sa aming mga Pilipino, Panginoon, who has lost the heart and that love, Lord God, for our country, Panginoon. Father, right now, we would like to thank you for the message. We would like to thank you, Lord God, that you are the God who is the source of love. Na kung saan kami tumitingin, saan kami naghahanap, but to no avail, Lord God, everything, Lord God, will dry up, Lord God. Mauubos, Lord God, matitigang, matutuyo. But you are the very source of that love, unconditional, selfless, sacrificial kind of love. And Father, right now, we would like to go back, Lord God, to that place once again, to our first love. And right now, if you're that person, you're saying, Pastor Ben, yeah, that's me. I want to go back once again. I want to tell the Lord, Lord, I receive that love again. I can love you, Lord God, because you loved me first. I can love my friends because you loved me first. I can love my family because you loved me first. It's an overflow of a forgiveness. So right now, if you're that person, you're saying, Pastor Ben, that's me. I would like you to raise your hand and I would like to pray for you. Yes, Lord, Father, nakikita mo po ang mga kamay na itinaas, Panginoon, ng mga naririto, Lord God. And Father, I pray, Lord God, for every hands raised. I pray, Lord God, that love, Lord God, will overflow, Panginoon, sa mga puso at sa buhay nila. In Jesus' name, in Jesus' name. And some of you, you're probably first time nyo ngayon, or matagal nyo na namin kayo nakakasama, but you haven't really surrendered your heart to the Lord. But today you decided, Pastor, I want to give my life, Lord. I want to open my heart, my life.
And I want that love, the love of Jesus to be in my heart. The love that will cause me to love as well. And right now, if you're that person, you're saying, Pastor Ben, that's me. Right now, I would like you to pray this prayer with me. Destiny, pwede nyo kaming sabayan. Lord Jesus, this afternoon, I decide to open my heart to you, to open my life to you. And I want you to come in. Lord Jesus, I believe that you are the God who died on the cross for my sins. But on the third day, you rose from the dead. Lord Jesus, I thank you for that love. And Lord Jesus, I want your love to remain in me, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Father, Lord God, for those people who pray that prayer, I pray for your grace to abound in them. Enable them, Lord God, to continually abide in you, Panginoon, in their daily walk, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. Panginoon, dalangin ko po na ikaw po ang kumilos, mangusap, hawakan mo po ang kamay ng bawat isang naririto, and guide us accordingly, Lord God, as we journey with you, Panginoon. A journey of love, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, abide in Him, and that is our solid bedrock foundation. In Jesus' name, in Jesus' name. Right now, let's respond with this song. Still my first love. You're still my only one. You're still my first love. You're still my only one. You're still my first love. You're still my only one. You're still my first love. Come on, just tell it to the Lord. Tell it to the Lord. You're still my only one. I feel my heart beating out of my chest. I wanna stay forever like this. May the flame of my heart always be lit. I wanna burn forever like this. I feel my heart beating out of my chest. I wanna stay forever like this. May the flame of my heart always be lit. I wanna burn forever like this. Come on, declare this to the Lord. Declare this to the Lord. First love, you're still my only one. You're still my first love. You're still my only one. Oh, you're still my first love.
Yes, Lord. Father, this is our prayer. We would like to continue, Lord God, to continue to abide in you, Panginoon. And Father, I pray for your grace. Ibuhos mo po ang enabling power mo sa bawat isa so that we can abide in you day in and day out. Father, Lord God, we receive your love. We receive it in our hearts, Panginoon. We receive your forgiveness. We receive, Lord God. We receive you, Lord God. And Father, we thank you, Lord God, for the word. We thank you for the message. Father, continue, Lord God, to lead us and guide us, Lord God, as we maneuver this life. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, Father, we welcome, Lord God, more of your presence sa buhay namin, sa aming pamilya, sa aming church, Panginoon, sa aming mga kumpanya, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga eskwelahan, Panginoon. Sa bawat relationship na meron kami, Panginoon, ikaw po ang manguna, Panginoon. Ikaw, Lord God, Lord, ang number one, Panginoon, sa puso namin, sa buhay namin, at sa aming mga pag-ibig, Panginoon. We love you, Jesus. We thank you for the message. We bless you. In Jesus' name. Come on, Destiny, let's say amen to that and let's give glory to the Lord. You're watching Destiny Church. If you would like to check more resources or donate to this ministry, you can download the Destiny Church PH official app or log on to www.destinychurch.org.ph/give.